Yan, so panoorin nyo po tong video po na ito. At gusto ko lang po mag-shoutout dito po sa umpisa po ng video, no? Shoutout pa kay Erwin Luarca. Yan, dati lagi po nanonood po sa atin, saka lahat po ng mga OFW sa ibang bansa. Hello po. Hello mga farmers, bagong sabog tanim. Good morning. Ito ba mga farmers, oh? Bagong sabog lang po. Longpin 2096 hybrid rice. Yan. Inulit po namin ito. Dati pong triple tong nilagay dito ay 436. Pero ngayon inulit po namin dahil hindi po tumubo, hirap po kasi patubigan. Wala pong mga ulan ng mga karang mga araw. So ito mga farmers, nilagyan po ngayon ng Longpin 2096 sabog tanim. Yan. Nandun pa yung mga kasamaan po namin, nagsasabog pa. Malapit na matapos. So hindi ko pa nakita dito yung pagtubo po nito, pero makita po natin na maganda po yung tubo po niya. Kasi mahaba po yung kanyang roots. Yan mga farmers. So ang area po nito mga farmers ay 8,000 square meter po. Ito pong sinabog taniman nilang ng Longpin 2096. Yan po mga farmers, nandun pa sa dulo, malapit na matapos. So papakita ko naman po sa inyo ngayon ito. Ito po ang kakapal po ng kanyang kanyang mga stem mga farmers. Ito so hindi mo kamalin, magto 2 months na po itong nirepen po nito. Ang advantage naman po kapag lipat tanim na ganito po, ripe po ang ginawa, wala po masyadong damo kasi nga may tubig kagad. So manatili po yung tubig po niya, kontrolado po ng tubig, kaya makita nyo po wala po masyadong damo po ito. So ganyan po, ang ganda po nagwanuhan na po ito, ilatito, green na green yung mga dahon po niya. Ayan. At yung pagtatanim po nito ay manual po mga farmers, yung tao po nagtanim. At yung dati pong ginagawa po nila na tao po nagtatanim, yun, hindi po ginamitan po ng machine po ito mga farmers. So ang ganda po tignan dahil wala pong damo, malinis. So lahat po ng mga fertilizer po na ilalagay po dito, kakainin niya lang po. Wala po siyang kaagaw. Hindi kaya po ng mga sabog tanim na kasabay nung paglago nitong sabog tanim nito, yung palay sa damo, kaya ganyan. So yung mga farmers, yan po yung tanim po dito sa gilid po ng daan. Isa pa nakaganda mga farmers, ito po ay irrigated. Yan. So hindi po problema po ang tubig po dito dahil may tubig po sa lagi. May time lang na na pag kailangan ng maraming tubig, nagagawan po yung mga farmers po natin dito sa patubig po niya. So doon po nagkakaroon po ng walang tubig po na pumapasok. Ngayon po dahil ulan po ng ulan, yan, marami pong tubig na dumadali po dito. So yan pa kagandahan kapag po irrigated ang palayan. Madali lang pong patubigan mga farmers basta may tubig po. So ito farmers, yung malapitan po na niya, para makita nyo po kung maganda po talaga yung tubo po ng palay. Yan po farmers. Ayan. Di natin kasi nalapitan kanina at late po ako nakarating po dito. So mahaba naman po yung kanyang mga roots po na naisabog tanim. Yan mga farmers. And 8,000 square meter sabog tanim. Ang sekreto lang po naman dito para hindi po madamo mga farmers ay agad-agad po yung after 2 days ispan po ito ng pandamo, pangbuto. So after 2 days bilang ka ulit ng mga 7 or kaya 6 to 8 days po niya mag-spray na lang po ng damo po para po
mapuksa po natin. Para pagdating ng 14 days, pag nag-abono po tayo, wala na po siyang damo. Yun po yung sekreto po nung ganito po na sabog tanim po ang ginagawa mga farmers. Yeah mga farmers, kung mapapansin nyo po, mayroon po siyang kanal. Yan po yung daanan po ng tubig para hindi po mabulok po yung tanim po na palay. Yan. Yan po yung daanan niya, lahat po yan may kanal po. Para kahit umulan, hindi po matatangay po yung tanim po natin na lungpin, palay. So ito patapos na sila. Dyan po sila mga farmers. So. Yan. So tag-ulan pa man din po ngayon, wet season. So asahan po natin yung ulan po niya, mga malalakas. Kaya yan, may kanal po siya mga farmers. So ang ganda lang po tignan dahil kita mo yung palay nasa ibabaw po, no? Yan. Yan mga farmers. Yan po yung sabog tanim.